Hey everyone, it's me again, Miss Jaisal. And today, sa atin pong podcast, we will be discussing about why you cannot serve God and mammon. Ano ba ang ibig sabihin nito? So our verse for today is found in Matthew. Okay, if you have your Bibles with you. If you have your Bibles with you, open it on the book of Matthew 6 verse 24. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. So, what is this all about? Think a bit. A lot of people nowadays don't even have time to go to church because they're working. Sometimes, it's even an excuse na nag-work tayo sa healthcare or sa medical field, right? So, nauuna na yung ating work than ang ating, ang ating pag-attend ng mga church services. I'm not against those people who are choosing to work because they want to be of help to many others. I understand that. I, too, am a nurse. But at the same time, hindi po excuse ito para sabihin natin na tayo ay hindi na makikipag-fellowship sa ating mga kapatiran sa araw ng pagsamba nang dahil lamang tayo ay may trabaho at ang trabaho natin ay related sa healthcare or sa medical field. Tama po ba? So, basically, I want to quote Ellen White here on her book, Upward Look. Dito sa page 92, Paragraph 2, the counsel of men who would at this time advise that means be withheld from the cause of God and invested in other enterprises should be rejected. For the Lord says to you, lay up your treasure in heaven, invest your means to advance my work, to open new fields, that the light of present truth may shine to all parts of the world. So, in short, ano daw ang sabi niya? Kailangan daw nating i-reject yung counsel o yung advice ng mga tao na nagsasabi na imbes na mamuhunan ka dyan o magbigay ka dyan sa gawain ng Panginoon, ipuhunan mo na lang yan sa mga magagandang negosyo. Tama? Ang sabi niya dito, those people or the counsels of men na ganito ang advice should be rejected. Dahil ang sabi ng Panginoon, lay up your treasure in heaven, invest your means to advance my work, to open new fields, that the light of present truth may shine to all parts of the world. So ano ba ang ibig sabihin nito? Basically, mga kaibigan, Matthew 6 verse 24, nagsasabi na no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Kaya naman mga kaibigan, anong ibig sabihin yan? Kailangan nating malaman. Ano po ba talaga ang dapat gawin? Miss Jaisal, sa atin pong buhay, kung kailangan natin magtrabaho, maghanap buhay para mag-provide sa ating pamilya, at kailangan din naman natin unahin ang Panginoon. Yes, mga kaibigan. Ito ay very subjective dahil ang Panginoon ang maungusap sa puso natin. Now, isa lang ang masasabi ko dito. Kung meron man tayong ginagawa na sa tingin natin ay nagpapalayo sa atin sa Panginoon, marahil ito yung trabaho. Sa pagtatrabaho natin, paghahanap buhay natin, inuuna na natin yun kaysa sa gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. Kung yun ay nagiging hadlang sa ating mga spiritualidad, nalalayo tayo sa Panginoon, ibig sabihin lamang yan ay kailangan nating hingiin ang karunungan mula sa Panginoon. We need to ask wisdom from the Lord. Because according to Matthew 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. When you say first, meron pangalawa, may second, may third, may fourth, may fifth. Tama? So God is a God of order. So basically, ang buhay po is hindi natin kailangang magulumihanan o maguluhan kung sakaling tayo ay nakikinig sa ating Panginoon, siya po ay magbibigay sa atin anong dapat nating unahin. Tama? So para sa akin personally, ang
Matthew 6 verse 33 ay nagpapakita na kung uunahin mo ang Diyos at ang kanyang kaharian, ay ibibigay niya o idadagdag niya sa iyo ang lahat ng bagay. Meaning to say, hindi mo kailangang habulin, hindi mo kailangang puntahan, hindi mo kailangang maisantabi o maisang alang-alang ang iyong pananampalataya, ang iyong faith, or ang iyong time with the Lord if you truly are listening to Him. Kung talagang nakikinig tayo sa Kanya, ay Siya ay magbibigay sa atin ng paraan o paano natin Siya uunahin ang ating pananampalataya kaysa sa ating mga trabaho, sa ating mga negosyo, sa ibang mga bagay sa mundo. Tama? Kaya ang sabi dito, you cannot serve God and mammon. You know why? Because ang totoong dapat natin gawin, hindi tayo kailangang mamili. Ayan, sabi ni Ellen White dito, no? Sabi niya, kung meron mang nag-a-advise sa'yo na kaysa naman magbigay ka dyan sa gawain ng Panginoon, mamuhuna ka na lang sa ibang bagay. Ibig sabihin, yung mga taong ito ay mayroong mentality na kailangan mong mamili. Mga kaibigan, hindi natin kailangang mamili. Tama? Ang sabi dito, you cannot serve God and mammon. Bakit? Hindi natin kailangan mamili na kung sino ang isi-serve natin, ang Diyos ba o ang ating mga kayamanan. Hindi, dahil ang tunay lamang na dapat nating isiniserve or nagsiserve tayo sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Ang mammon o ang kayamanan sa lupa ay dapat nagsiserve sa atin, hindi tayo ang nagsiserve. Ang kayamanan o ang mga oportunidad, hindi tayo ang dapat na nakokontrol ng mga bagay na ito, bagkus tayo ang may control. Tama? Dahil ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay, bibigyan niya tayo ng free will at binibigyan niya tayo ng control at binibigyan niya tayo ng kapangyarihan o ng responsibilidad sa lahat ng mga bagay dahil tayo katiwala dito sa lupang ito. Ang mga kayamanan, ang mga kaharian, ang mga bagay sa mundong ito ay tayo ay mga katiwala. Mga kaibigan, tama ba? Kaya nga tayo ginawa ng Panginoon because tayo yung mga tagapangasiwa, tayo yung mga katiwala ng lahat ng mga bagay sa mundo. Hindi para sambahin ang mga bagay na ito, bagkus tayo ay maging tagapamahala. Kumbaga, kung tayo'y sumusunod sa Diyos, ituturo ng Diyos sa atin kung paano tayo ang may control ng mga bagay sa mundong ito, hindi tayo ang nakokontrol ng mga bagay na ito. Ayan. So, kung sino man ang nakakarinig, siya'y makikinig. Tama? Sino man ang may pandinig, siya'y makakarinig, makakaunawa ng aking mga sinasabi. Because, kaya dito sinasabi ni Ellen White na kailangan ito i-reject dahil ang mentalidad na ito ay pinapapili tayo. Hindi natin kailangang mamili, mga kaibigan. We don't have to choose because ang kailangan natin gawin ay malaman kung ano ang tunay na role ng ating Panginoon sa buhay natin at ng role ng mga bagay sa mundong ito sa buhay natin. Tayo ay magsiserve sa isa lamang, sa Panginoon lamang. At ang lahat ng bagay ay idadagdag niya sa atin. Ibig sabihin, yung mga bagay na yan, kaya niyang ibigay sa'yo ng walang kahirap-hirap. Tama ba? Kaya niyang ibigay sa'yo multiple times ang mga bagay sa mundong ito. Kagaya na lamang ng ginawa niya kay Job. Tama? Nung nawala ang lahat kay Job, inuna ni Job ang Panginoon, pinili niya higit sa kanyang pamilya, higit sa lahat ng mga kaibigan, higit sa lahat ng mga advice ng kanyang mga kaibigan. Pero nung binalik ng Panginoon, siksik, liglig at umaapaw, doble, triple, multiple times, mga kaibigan. Bakit? Ganun ang Panginoon. Meron siyang kapangyarihan na kung siya ang uunahin natin sa ating buhay, ay kaya niyang higitan ang kahit anong bagay na ating pinipili o anong bagay sa mundong ito na ating nais na makamtan o marating o mapasa atin. So, mga kaibigan, yun lamang po ang aking gustong i-share sa inyo ngayon. Maraming salamat. Thank you so much for listening to our podcast. Again,
let's seek God first. Unahin natin ang ating Panginoon. Piliin natin na siya ang ating pakikinggan. Higit sa kahit na ano, kahit na sinong tao sa mundo. Ang Panginoon ay patuloy na nangungusap sa bawat isa sa atin. He will continue to speak to us. For as long as we're willing to listen, maririnig po natin ang kanyang tinig, mga kaibigan. That is the very importance of studying His Word, the very importance of listening to His voice, to praying, to the Lord God. Tama, ang ating mga panalangin ay paraan ng komunikasyon, ng pagbubukas ng komunikasyon sa ating Panginoon upang tayo'y makapag-usap sa Kanya at siya rin ay mangusap sa atin. So mga kaibigan, I encourage everybody na take this time, no? Kung meron man kayong mga alarm sa phone ninyo, I want to encourage you to be a part of this campaign na amin pong ginagawa ngayon sa tulong ng I Pray at 7 campaign. Ito po ay pag-set ng alarm sa inyong mga telepono at 7 o'clock. Mamili kayo kung alin ang mas prefer ninyo, sa umaga ba o sa gabi. Mamili ka lamang ng isa doon. Iset mo yung alarm mo at sa oras na yon, ano man ang ginagawa mo, pansamantala kang hihinto, marahil nasa bus ka, kung nasaan ka man, nagdadrive ka man, maghuminto ka muna, pumunta ka sa isang tabi, at ikay manalangin, magbigay ka ng, ito ay time mo sa Panginoon na kahit anong ginagawa mo, kaya mong unahin siya sa buhay mo. Kaya mga kaibigan, I highly encourage everybody na subukan natin itong habit na to because may pagbabagong magaganap sa buhay mo kung patuloy na uunahin mo siya at pipiliin mo siyang unahin sa bawat araw ng iyong buhay. Kaya naman mga kaibigan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Ako muli ay si Miss Jazel nagsasabing humayo tayo at magpakarami. Stay happy, stay blessed, and keep being a blessing. God bless everybody.